nahanap ko tong signal na to. So hindi na to compressor control. Hello, what's up? Ayos na. So itong video na to, it's all about kung anong ginawa natin para mapagana ang aircon sa conversion natin fully. Well, syempre, except some. So basically, unang-una, ano ang dinelete ko sa capability ng HVAC ng auto na to? So meron. So ang una kong dinelete talaga is heater, di ba? So kaya ako ginawa yun kasi hindi ako nagkabit ng cooling system kahit sa motor inverter controller. So sa future tingin ko magkakabit ako. So kaya for now dinilit ko yung heater core, and besides feeling ko hindi siya talaga nagagamit ng kaya it's not worth the effort for now. So yun. So yun lang ang dinilit ko. Tapos yung dating nagko-control sa natin, compressor natin is yung diba, yung ECU. Yan. So wala na rin yun. So dahil nga hindi na siya kailangan, wala nang engine na so parang side niya yung parang side job niya yung aircon control. So pinagsama yun sa ECU. So ngayon di na kailangan, so tinanggal. Okay. So ano ang mga pinalitan ko na dating nandito sa natin, auto? So unang-una, dating condenser tanggal, wala na yun. Although pwede pa sanang gamitin yon, for some reason pinalitan ko siya, hindi ko alam kung bakit. Siguro yung bracket niya or something, or gusto ko lang bago. Basta I think hindi siya kailangan palitan, pero pinalitan ko siya. Okay. Tapos syempre yung compressor, dating belt driven ng engine, ngayon electric na, 100 volts na compressor. Tapos yung mga lines niya, high side, low side, palit. Syempre iba na yung haba so nagpagawa ko bago. Tapos dryer, palit yung dryer kasi combined ang condenser and dryer dati sa isang unit. Sa gilid lang yung dryer, so palit din yun dahil wala na ngayong dating condenser. Then pressure transducer, yung pressure transducer, yun yung nag-check ng pressure sa natin, sa mga lines natin. Kapag mataas na yung pressure, sasabihin niya sa sa ECU na oy, taas na yung pressure patayin mo muna yung compressor, gano'n. Ngayon merong makalumang parang pressure switch na lang, hindi na transducer. Kasi yung transducer depende sa voltage yung pressure, masasabi niya talaga sa iyo yung pressure. Pero yung pressure switch, at a certain temperature, pressure, pag umabot siya doon, off na yung compressor, yun, ganun. So naging primitibo, pero I think okay lang, wala nang kaso. So yun yung mga pinalitan ko. Pati syempre condenser fan nung condenser, pinalitan ko na lang din yon. And syempre free yun. So yun yung mga pinalitan ko. So okay, ano ang mga nireuse ko? So ang mga nireuse ko is lahat ng nasa loob ng cabin. Okay, number 1, yung fan natin, blower. So pa rin to, high-low 1, 2, 3, 4, reuse to. Okay, evaporator. So basically yung kinalas ko sa likod, yung lines niya, nandun yung evaporator pa rin, nasa likod pa rin, original. Yung thermistor niya, nandun pa rin, original. Expansion valve niyan, yun pa rin, original. Lahat ng nasa loob
pinalit. So basically lahat ng sa labas palit, lahat ng sa loob palit, parang ganun, diba? Kasi unang-una compressor syempre, diba, gaya na sabi ko. So yun, and yun yung mga na-retain, lalo na yung mga module, yung controls na to, kasi nagko-control to ng ano louvers natin, yung ano natin, vents, kinokontrol niya yung from paa, harap, ganyan. Tapos pati yung, although hindi na kailangan, yung paghalo ng mix ng hangin ng ano, aircon tsaka heater, kinokontrol din niya. Tapos defogger, yan, may controls din yan. Recirculation, yung hangin sa labas na papasok or ano. So retain lahat na nasa loob, o diba? So yun ang kagandahan doon. So ngayon, yun na yun. So ano naman yung dinagdag ko pa outside from mga pinalitan ko? So nagdagdag ako ng relay module. So explain ko in detail ngayon. Okay, first, relay module. So kailangan natin to kasi yung current na sinusupply ng ano, AC module galing dito, hindi enough para mag-trigger ng relay coil. Usually above 100 milliamps to 200 milliamps ang nilalabas ng mga microcontrollers usually less than 100 Pero itong ano na to, module na to, matitrigger yung optocoupler ng 5 milliamps lang. So yun. So yung once na pina-under ko yung ano, AC, so iti-trigger niya to. So may 12 volts na manggagaling dito, source current. Tapos iti-trigger niya yung optocoupler. So pag na-trigger to, go-close tong relay. So pag close nitong relay, ibig sabihin i-turn on na niya yung compressor. So ganun lang siya kasimple. So pakita ko yung kung saan ko kinabit sa fuse box area yung ano, relay module. Ito yung optocoupler relay module. So tong signal na to, yan. So dati nakakapit to sa ECU. So nahanap ko tong signal na to from the AC module. So ito ang magte-trigger ng on-off dito sa relay natin. Tapos yung relay natin, yun yung magte-trigger ng on-off dun sa compressor natin. So dito ko lang siya tinago sa fuse box, diba? May ano to, may fuse din to somewhere sa loob. So yung switch na yan meron. Okay. Okay, tapos yung evaporator na ano, automatic. So nung una hindi siya nag-work, 'di ba? It turns out na nag-work pala talaga siya. Pero kailangan 0 degrees talaga kasi sobrang lamig. So sobrang lamig dapat bago mag-trigger off yung ano, compressor. So essentially parang ganun din, on off mo na lang din to. Kasi kaya ganun ang reasoning, kasi yun yung design ng HVAC nitong kotse na to. So itong selector na to, normally 'di ba, ang nakasanayan natin, ito magsasabi sa thermostat kung gaano katagal mag-on yung compressor. So pag dito sa maximum, so sobrang tagal siya mag-on. Tapos sa gitna ganun, pa konti yung time na mag-on yung compressor. Pero ito hindi. So basically ito nagko-control to ng ano, vent sa likod. So basically yung side na to, heater core side to. So yung dating radiator naka-route dito, may sa likod. So yun yung nagbibigay ng init. So dinilit ko na yun. So basically dati ang nangyayari, kapag ginanon ko to, kunyari sa kalahati, may window na magbubukas sa ano, likod vent para palusutin yung hot air galing sa heater core. So basically ganun pala siya nangyayari talaga. So hindi na to ano, compressor control. Tapos itong max AC na to, ibig sabihin nito, sasarado niya yung vent sa likod nito ng warm ano.
Tapos lahat ng hangin dito sa harap i-route. So parang ginanon mo. Pero parang nireset lang niya yung settings to pati ito tsaka ito. Ginanon niya automatically. So yun. Basically wala na yung heater core natin kasi hindi na kailangan yun dahil medyo mainit naman sa atin. Never naman nagagamit. Tsaka inefficient. Kasi, di ba? Instead na mamatay yung compressor, nag-on pa rin yung compressor pero hinahaluan mo lang nito. So, ang reasoning dyan, kung ba't yan ang design, kasi may defogging and dehumidifying capability ang aircon. Kaya may tumutulo dyan sa natin, sa mga evaporator natin. Hindi kailangan malamig yung hangin na lumalabas. Parang byproduct lang ng aircon yung malamig. So basically kahit na kunyari nalalamigan ka tapos umuulan sa labas, pwede mong nakaandar pa rin yung compressor para mag-defog siya sa loob pero mainit yung hangin na lumalabas. So yun ang reason nun. So kung gusto mong efficient, gawin mo, sagad mo lang to, tapos i-on off mo na lang to. Or may modify ka na additional thermostat. So additional work yun. So anyway, yun. So yun, next. Ano ang pwede pa nating i-improve dito? Ang tanong, kailangan ba natin mag-add ng additional thermostat control? Kasi kung hindi, manually ko i-on, kunyari i-off. Kunyari ngayon i-off ko yung kasi medyo nilalamigan na ako. So yun, I think okay naman mag-add pero hindi ako nagmamadali na mag-add ng thermostat. Medyo alam ko na kung paano lagyan ng thermostat. Pero yun, maglalagay ka ng knob na panibago dito. Hanapan mo pa ng pwesto yun. So yun. So for now, hindi muna. So okay, that's it. Napagana na natin yung aircon. Straightforward lang to, walang complications sa aircon system kasi madali lang naman ang aircon talaga eh. So I'm happy na I think okay na tayo sa aircon kasi pangit naman may nag-convert ka ng EV, diba? Tas wala ang aircon. So kaya pinagana ko siya noon pa. Yun nga lang, hindi ko na vlog yung mga explanation talaga. And yung yung issue nga na akala ko hindi nag-automatic yung na parang hindi ko mahanap. Pero it turns out na nag-automatic pala nung tinest ko yung yung sobrang lamig, diba? Pero ang hindi nag-automatic talaga is yung sa thermostat, kahit na anong galaw ko dito. Pero yun pala sa design pala ng yun, HVAC system nitong kotse na to. And marami ding ibang kotseng ganun. So finally, pakita ko sa inyo yung wiring diagram ng natin, aircon natin. So ito yung wiring diagram ng aircon. So if interested kayo, so pwede kayong bumili, install din kayo, diba? Actually merong mga ibang versions na mababa ang voltage, 48, 24, 12. Tapos kunwari plano mo na example, gusto mong lagyan yung de gasolina mong auto, palitan mo yung compressor, tapos 12 volts, hindi ko ina-advise yun. Reason bakit? Mababang voltage, mataas na amperahe ang kakailanganin mo. So makapal na wire ang kakailanganin mo. At the same time, sino magpa-power doon? Baterya o alternator mo? Kung alternator mo magpa-power doon, baka bumigay lang yung alternator mo. Kasi itong compressor na to, maabot to 900, 1,000 watts naka-on So compute nyo na lang kung ilang, at 100 volts ako, around 9 amps lang ako. So ang baba nun, diba?
Pero kung 12 volts ang gamit mo sa 1000 watts na compressor, 80 amps, taas nun, di ba? Eh typically ang alternator, ilan lang naman ang ang capacity ng alternator, maybe 80-90 nga lang din sa mga sasakyan, di ba? Higher sa mga SUV, ganyan, sa mga medyo matakaw na kotse sa kuryente, di ba? Pero so tingnan niyo na lang yun kung maganda bang yun, gawin yun, di ba? Kaya may reason bakit hindi tayo gumagamit ng 12 volts na compressor. Tingin ko kung 48 baka pwede. So nakita ko yung Tesla Cybertruck, sila yung unang nag-introduce ngayon ng 48 volt architecture. So lahat ng doon 48 volts. So ilaw, kung ano-anong radyo nila, ganyan, lahat 48 volts. So baka pagdating ng araw, pag yung mga sasakyan naging 48 volts din, pero parang malabo kasi yung supply chain niya puro 12 volts na established na yan diba? So until that day, tingin ko hindi hindi tama na mag-install ng 12 volt na compressor. Yung compressor, so bali nandito siya sa baba. Yan. So yung evaporator andun sa likod, dumaan sa ilalim yung medyo madilim teka. Yan, dumaan sa ilalim yung ayun mga high side, low side doon sa evaporator. Ganoon pa rin sa so basically yun, all goods na tayo sa aircon. So ginagawa ko na nga lang, since para mas maging efficient, ako na mismo nagpapatay ng compressor. Hindi ko na hinihintay na as in lumamig ng sobra yung loob ng cabin. Siyempre pag gabi lalamig talaga yun. Pagka wala akong tint, pagka tanghali, hindi siya talaga lalamig ng todo. Kasi punta tayo sa compressor. Yung compressor na binili ko, may 3 settings. Ginawa ko lang siya medium. So sa medium setting, hindi talaga niya kakayanin pag wala kang tint, unless sa gabi. Pero pag may araw, hindi talaga kakayanin. So kailangan mo siguro i-max yun. Hindi ka na gagawin yun kasi mas importante sa akin yung efficiency. So makatipid ng battery, diba? So yun, so compressor ko variable yun. So may 1, 2 at 3 na speed. Actually ang binili ko variable talaga, yung pwede kang mag-control talaga ng duty cycle niya using PWM. So ngayon yung dumating, nakaset lang sa 3 speed. Kesa maibalik ko pa, so ko na lang, kinabit ko na lang. Tas yun, okay na tayo sa aircon. So ang bagong gastos lang is condenser, compressor, dryer, tsaka condenser fan, and yung mga lines, tubes. That's it. Yung oil, compressor oil, POE meron na siya kasama. Tas free on na bago. Sa loob walang binago talaga. Pero additionally, kapag sinipag ako, gusto ko lagyan ng thermostat talaga, control. So naisip ko na kung paano so didiscuss ko siguro kapag na-finalize ko na. So ayun, I hope you enjoyed the video at sana may natutunan kayo.